mapakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak. Kahirap tanggapin na may isa na namang school shooting na kailangang harapin ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NV. So isang insidente na naman ng pamamaril ang naganap ngayong mismo araw na ito sa Zamboanga. Ateneo Zamboanga ang paaralan kung saan ito naganap. At meron ng dalawang nasawing estudyante at dalawa ang sugatan. So ayon sa kwento na pinakinggan ko kanina, nakinig ako sa news segment ni Ted Filon, kasi kanina under investigation pa, pero ang una daw na bibiktimahin sana ay ang teacher. Kaso hindi napuruhan si teacher, so lumipat ito ng classroom at dun nga ay meron siyang tinamaang dalawang estudyante at isa nga dito ay namatay din at tsaka siya nagbaril sa sarili niya. If I'm not mistaken, nagpatiwakal yung mismong suspect, So nakakalungkot to, kasi naka-live pa talaga siya. Kanina habang ginagawa niya itong karahasan na ito, naka-live video pa siya. So nakakagimbal pa dito is dalawa daw ang baril na ginamit, Yung isa daw is parang high-powered rifle at yung isa naman daw is parang 45 caliber na pistol, M16 or M4 daw yung mga ginamit doon sa insidenteng yun, at ito daw ay nakuha sa kanyang ama, So hindi pa natin malaman kung ano ang trabaho ng kanyang ama or anong background ng kanyang pamilya or ng kanyang ama, Pero ito lang yung masasabi ko dito sa insidente na to. Minsan yung responsibilidad din natin bilang magulang, Itong mga magulang na to, paano nakuha ng kanilang anak or nagkaroon ng access yung mga anak nila sa mga baril na ginagamit nila? It's supposed to be, di ba, yung mga ganitong bagay dapat iniingatan natin to, lalo na kung meron tayong mga anak. Aking ama ay sundalo, and he's a brigadier general. So lahat ng kanyang mga baril sa kanya na ginagamit niya sa kanyang trabaho, kahit anong klaseng baril, walang nakakalat sa pamamahay namin. Ito ay nakakip sa isang cabinet na nakalock. At yung mga baril mismo, may sari-sarili silang mga lock. Kasi magkakapatid kami, marami din kami sa bahay namin, So, itong mga bagay na to dapat din pinag-iingatan din itong mga ito, lalo na kung meron ka mga anak. At lalo pa ngayon, maraming insidente ng pamamaril, At nagaganap ang mga insidenteng ito sa loob ng eskwelahan. At ito pa yung nakakabahala, mga nakaraang buwan din daw, meron daw insidente ng pananaksak sa loob din ng eskwelahan dito din sa Zamboanga. So parang dito na naalarma ng husto yung mayor ng Zamboanga kasi sobrang karahasan na ang ginagawa ng mga estudyante, At actually, marami ng insidente magmula pa last year. Marami ng insidente ng karahasan sa loob ng eskwelahan, At marami na nga yung nasawi dahil sa mga shooting incidents na yan. Actually, itong mga to, akala ko talaga sa US lang to nagaganap. Kasi sa US, madami talaga mga insidente ganito nangyayari, So, I never thought na magkakaroon din dito sa Philippines. Siguro nagkaroon dito sa Philippines nung mga nakaraang taon, mga ilan-ilan lamang, pero ngayon ay napapadalas, So, itong mga ganitong kaso ay hindi daw alam ko anong pinag-ugatan nito, At kung ito ba ay sanhi ng bullying ulit, or may galit siya sa kanyang teacher, or ito ay bunga na naman ng NVE, or yung tinatawag nila yung meron silang mga group chats na tinatawag na meron silang secret society, wherein nai-influensyahan sila, meron doong parang isang leader na nagsasabi sa kanila kung ano yung mga dapat gawin. At meron din bang impluensya dito yung mga online games na kanilang nilalaro. So, hindi pa matukoy sa ngayon, pero however, hinihintay pa natin yung complete details at ang kabuuan ng kwentong ito. As a parent, sana ingatan natin yung ating mga anak, Lalo na bantayan natin ang kanilang mga activities in their everyday lives, Lalong-lalo na yung mga na-addict dyan sa mga online games. Kasi sa totoo lang, malaking factor kung ano yung nilalaro at pinapanood ng mga anak natin, Meron kasing naidudulot yun sa mga utak nila, So, we have to be cautious kung meron tayong mga anak.
lagi natin silang gagabayan, kamustahin, at tignan kung ano yung mga aktibidad nila sa isang araw. So, hanggang dito na lang. Thank you so much for joining me. I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!